Alamin naman natin ang posibleng oil price adjustments na naman sa susunod na linggo. Kasama si Director Rino Abad, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Ma'am Ninya, Ma'am Eunice, at sa inyong programa, magandang tanghali ho. At sa ating mga kababayan, magandang tanghali ho. Para po sa mga nakasubaybay po sa atin ng mga motorista, base sa mga huling araw ng trading days, gaano po kalaki ang estimate na naman po ng magiging adjustments natin sa gasolina, sa diesel at kerosene sa susunod na linggo? May tsansa ho, medyo malaki na ho ang tsansa na magkaroon ho tayo sa gasolina ng increase. Ang estimate ho natin dyan, estimate ho ito ay mukhang aabot ho ng 40, probably 50 centavo per liter. Depende pa ho sa magiging trading price ngayong araw. Ang diesel ho, may rollback ho tayo ng probably around 50 centavo din. At itong kerosene, rollback din ho, around 30 centavo. Nakadepende lang ito, Ma'am Ninya, no, sa magiging galaw pa ngayong araw, yung prices. Alright, sir, basically, ano po yung dahilan ng price adjustment ng mga ito sa mga produktong petrolyo next week? Well, ang nangyaring trend no last week na pag-rollback at saka naituloy ho iyan lang ho. Ang tingin ho namin naituloy ho lang ho yung rollback ngayong week. But in fact, yung gasolina hindi na nga nakatuloy, no? Ito lang ho yung lumabas kasi na mga recent report na nagkaroon na yan din ho ang pinag-uusapan doon sa mga oil market report na itong nangyaring disappointing report no ng Japan economy for the fourth quarter ng 2023. Sinundan ho yan ng German report na may mga mayroon pong mga recession no na sinasabi. Mahina din ho ang naging performance na lumabas sa report ng China. But then again, ito nga ho ang sinasabi natin na ito ho ay mga quarterly report. So, hindi ho tayo sigurado na ngayong first quarter ay hindi ho ito magkakaroon ng pagbabago. Dahil, again, gaya ng Pilipinas, pag may mga ganitong report, nagkakaroon ng mga catch-up plan. So, baka mabago ito, but yung fundamental ho ng pagbabawas nung OPEC Plus nung supply na gagawin 2.2 million barrels per day ngayong first quarter, tiningnan na ho natin yung number sa January, nakapagbawas huli sila ng 330,000 barrels per day out of the target na 2.2. And we will be expecting ngayong first to second week ng March, makikita ho natin yung ginawa namang pagbabawas sa February. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tumutupad ho yung OPEC Plus doon sa kanilang target. 330,000 nung January, malay natin sa February, baka madagdagan ho yan towards yung plano nila na 2.2 by end of the first quarter ng 2024. Kaya ho, medyo nandun po tayo pa rin sa opinion na mukhang meron ho talagang trend na pataas ang price. Director, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung bakit may ganitong pagkakataon na mix ang nagiging adjustments kung saan rollback po sa diesel at kerosene pero pagtaas naman sa gasolina? Ano po ang dahilan nito? Well, mahirap po na masabi, no, Ma'am Ninya, no, ang trend supposedly, ideally, ay pare-pareho sana. But in the case ngayon lang, itong nangyari lang kasi na case ng gasolina, meron ho kasing lumagpas ng konti yung increase ngayong week ng around $93 per barrel. Pero yung iba, hindi ho nakalagpas. Yun lang ho. Pero if you look at the individual days ng all products, lahat sila po unti-unti nang tumataas. Mas malaki lang ho ang itinaas talaga ng gasolina kaysa doon sa diesel and kerosene. Kaya hindi ho niya na overtake yung average ng last week. Whereas sa gasolina,
ang increase na ginawa niya for the past 5 days this week, average niya, lumagpas talaga sa average last week. Kaya umibaho talaga siya. Pero lahat sila ang trend pataas ho, papuntang Friday na trading. Alright, follow up sir, wala po bang magiging paggalaw sa presyo ng LPG? Ang maganda hong effect ng LPG, halos wala hong... Ang computation natin ay parang wala rin ho. Ang estimate namin is 0.03 ang increase sana ng per kilogram, pero ang ginawa na lang ho na notification ng mga oil company, no adjustment. Tama ho kayo. Wala ho tayong inasahan na adjustment for March. Again, before natanong niyo ako, Ma'am Ninya, no? Ito na nga ho ang sinasabi natin na pagdating ho ng March, April, nagsisimula na hong mabaliktad yung trend ng price ng LPG kasi lumalabas na ho ang mga Northern Hemisphere countries sa winter time. Nagsisimula na hong papuntang springtime, papuntang summertime. Kaya nababawasan ho talaga ang demand globally ng LPG. Kaya ito, dire-diretso inasahan natin na magkakaroon naman tayo ng rollback from March. Kung hindi man ngayon nangyari, April hanggang September naman ho yan ng taon na to. Okay, buti pa sa LPG, ano? Maganda ang balita. Sa ngayon, kumusta po ang supply and demand naman po ng petrolyo pagdating sa world market? Well, ito nga ho, ang ating supply ay nangangamba nga ho kasi pag natanggal na ho ng January yung 330,000 barrels production per day ng OPEC Plus. Ngayong February, aantabayanan ho natin ang report. First week of March to second week, makukuha ho namin ang report. At pag tuloy-tuloy ho yung pagbabas nila hanggang 2.2 million, very tight ho ang sitwasyon na yan. Pag ganyan ho talaga at nagawa ho talaga nila yung commitment na yan, magiging pareho na ho halos yung supply and demand. At ang ibig kong sabihin yan, any disturbance on both sides ay magsiswing ho ang price accordingly. So, yan na ho ang tawag dyan. Wala na hong trend dyan. Magiging very volatile ho ang price on a weekly basis. Kung maabot ho yung 2.2 na matanggal by end of March. Alright, sir, mensahe nyo na lang po o paalala sa ating mga kababayan, dapat ba magpagas na sila o ano po ba? Well, Ma'am Ninya, dumaan ho tayo last year ng as high as $94 per barrel. Ngayon ho, nasa $82 per barrel pa lang ho tayo. So, hindi naman ito ibig sabihin na kapareho na ho tayo ng last year, nung around September last year. Tayo ho ngayon ay nasa $82 per barrel. Ang ating pong diesel ngayon, nag-average ho ng 62 pesos. Whereas before, umabot ho tayo ng almost 85 pesos per liter. So, hindi naman ito ibig sabihin na kasing lala tayo, but of course, we really have to monitor kasi pataas nga ho ang trend. Yun lang ho talaga ang dapat nating mabantayan. Okay, pataas ang trend pero at least hindi pa katulad nung last year. So, na it's parang not a pinakamataas na of trend. panic. But still, no? So, maganda pa rin po magtipid, no? At kung hindi naman kailangan pumunta, At ay- lumabas ng bahay, Yes. ay wag na munang lumabas ng bahay. or carpool, pwede naman mag-carpool ka na lang, mag-commute ka na lang. Nakatulong pa sa environment. Tama. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Rino Abad, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.